Nagsisimula ang kwento sa isang babae na nagtanong kung ano ang ginagawa ng isang tao, sabay mura sa kanya at tinawag siyang walang kwentang tao. Pinapamadali niya itong kumilos at nakawin ang sumpa mula kay Lord Arthur, at gawin iyon ngayon na. Ngunit sinabi nitong nasa hangganan na ang kanyang kakayahan, kahit wala siyang ibang pagpipilian. Kaya't nagpatuloy siya at ninakaw ang kakayahan nito. Doon nalaman na ang pangalan niya ay Crash Valheim, ipinanganak mula sa pinakamalakas na linya ng pamilya, ngunit isa lamang iyong sumpa para sa isang kagaya niya. Nakakatawa dahil siya ang may kapangyarihang magnakaw ng mga sumpa. Sa gitna ng mga bayani na lumalaban-laban sa pagkabulok ng mundo, siya ang lalaking minsang tumindig kasama ng bughaw na kalangitan. Habang bumabagsak siya sa kanyang mga tuhod at sumusuka ng dugo, nagsidatingan ang mga tao kay Arthur at pinapainom siya ng potion. Tumangala si Arthur sa langit at nakita ang isang halimaw na nakasakay sa kabayo, nagpapakawala ng mga totoong meteor mula sa kalangitan, samantalang wala man lang galos ang halimaw. Nagtanong siya kung ipagpapatuloy pa ba talaga nila ang laban-laban sa Blue Death Knight gamit lamang ang kakaunti nilang bilang. Binitawan niya ang kanyang espada at sinabi na imposible ito, saka inutusan ng mga kasama niyang umalis na sila. Tinanong siya ni Crash kung ano ang ginagawa niya, kung talagang tatakas ba siya. Sinabi ni Arthur na kailangan ng matapos ang lahat dito at ngayon, naputol na ang pag-asa ng mundong ito at tanging pagkawasak na lamang ang natitira. Tinanong ni Crash kung talagang susuko na ba siya matapos ang lahat ng ginawa nila para makarating siya sa puntong ito, habang napakaraming taong namatay dahil dito. Sinabing masyado lang siyang naging abala sa pakikipaglokohan kasama ang mga babae at tila nabaliw na siya. Isang babae ang sumingit at sinabihang tumahimik si Crash dahil ginawa ni Arthur ang lahat ng makakaya niya. Siya si Sigrun Ephenia, ang ikatlong prinsesa ng Ephenia Empire. Ipinaalala niya kay Crash na isa lamang siyang walang kwentang taong ang kaya lang gawin ay magnakaw. Sinagot siya ni Crash na nakakatuwang manggaling iyon sa isang tulad niya, at saan daw siya nakakakuha ng lakas ng loob para pagsalitaan siya ng ganoon, gayong iniligtas niya ang buhay nilang lahat. Hindi raw sila aabot sa puntong ito kung hindi dahil sa kanya, at kung sakaling nakalimutan nila iyon, ipapaalala niya, uumpisahan niya kay Abelia. Siya ang Red Witch ng Magic Tower, ang babaeng nagsabing hindi siya makakagamit ng mahika kapag nawala ang kanyang boses, at nakiusap kay Crash na nakawin ang kanyang mga sumpa. Siya ngayon ang nagdurusa dahil sa mga iyon, at sa kabila nito, inatake pa rin siya nang pumunta siya para kumuha lamang ng pampawi ng sakit. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbago ang ugali niyang maliitin ang ibang tao. Nakatayo naman sa tabi niya ang pinakamalakas na sibat ng imperyo, si Mary Diana, isang Imperial Knight ng Ephenia. Tinawag siya ni Crash na isang hanggal na walang utak na laging basta na lang sumasagasa sa laban ng hindi man lang nag-iisip, kaya natatamaan siya ng lahat ng sumpang may isip. Pagkatapos ay gagapang siya palagi papunta kay Crash, nagmamakaawa na alisin niya ang sakit. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang prinsesa, na tinawag siyang parang basura gayong isinakripisyo niya ang sarili niyang mata para sa kanya. Hindi ipinaliwanag ng malinaw, pero maaaring dahil iyon sa isang sumpa. Mula pa sa Academy, siya na ang target nito dahil kabilang siya sa Starland Kingdom faction. Kahit matapos ang lahat ng pambubuli, pinahiya pa rin siya ng prinsesa sa buong paaralan dahil lamang sa apelyido niyang Valheim. Tiniis niya ang lahat para lamang ayusin ang kanyang mata. Sa halip na pasalamatan siya, patuloy lang siyang pinaglaruan at sinunog ng mga salita, kahit kabilang sila sa parehong Blue Sky na nakatakdang magligtas sa mundo. Lahat iyon dahil lamang sa galing siya sa ibang kaharian at wala siyang talento sa pakikipaglaban. Siya ang palaging naglilinis ng mga kalat nila, palaging napipilitang ayusin ang mga problema nilang sila rin ang may gawa. Kaya ano ang naging kabuluhan ng lahat ng iyon? Sa huli, hindi na niya iniintindi ang iba. Ngunit si Arthur ang nakatakdang magligtas sa mundo. Napanood ni Crash kung paano itong nakatayo sa unahan ng digmaan at nangakong sasamahan niya ito hanggang sa huli. Kaya bakit siya ngayon ang unang sumusuko? Sinabi ni Arthur na siguro oras na para sabihin ang totoo. Tulad ng sinabi niya, tapos na ang mundo, kaya balak niyang ulitin ang lahat mula sa simula. Nagtanong si Crash kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinahayag ni Arthur na hindi iyon ang unang beses na nasaksihan niya ang katapusan ng mundo, dahil ang kakayahan niya ay walang iba kundi regression.
Nagulat si Crash habang ipinapaliwanag ni Arthur na ngayon na nakuha na niya ang teknik para sa memory inheritance. Makakabalik siya sa simula ng buo ang mga alaala niya sa bawat pagkakataon. At hindi lang iyon para sa kanya. Napagtanto ni Crash na kung silang apat ay magsisimula ulit dala ang lahat ng kanilang karanasan, napakalaki ng posibilidad na maiwasan ang susunod na pagkalipol ng mundo. Sinabi ni Arthur na iyon nga ang plano, magsisimula siyang muli kasama ang tatlong iyon. Nagtanong si Crash kung hindi ba siya kasama roon. Ngumisi si Arthur, saka ngumiti ng maluwag, at sinabing hindi naman talaga siya kailangan. Oo, kapaki-pakinabang ang Black Hood skill ni Crash dahil kaya nitong nakawin kahit ang pinakamalalakas na sumpa, pero ano ang saysay ng pagbalik sa simula kasama ang isang taong sira na ang katawan at isipan? Ano pa ang silbi niya? Mas makabubuti raw na kumuha na lang si Arthur ng panibago at malinis na bersyon niya sa susunod na mundo. Doon niya na-realize na hindi iyon ang unang beses na nangyari ito. Ginawa lang pala siyang gamit, isang consumable. Simula pa lang, itinuring na pala siya ni Arthur na bagay na pwedeng itapon. Sinabi pa ni Arthur na huwag siyang mag-alala, gagamitin pa rin daw niya si Crash sa susunod na mundo, at sa mga susunod pang pagkakataon. Magkikita pa raw silang muli. Nakatayo si Crash na hindi makapaniwala habang nagsisimula na silang tumakbo palayo. Sinubukan niyang pigilan sila at sumigaw na sandali lang, pero sa kaibuturan niya, matagal na niyang alam. Noong lahat sila ay nanahimik at hinayaan lang siyang magdusa, maging si Arthur ay nanood lang, alam niyang hindi talaga siya kailanman itinuring na tunay na kasamahan. Kaya sumigaw siya, nagmamakaawa na isama siya, ngunit tinawanan lang siya ni Arthur. Sinabi ni Crash na unti-unti nang nawawala ang kanyang malay dahil sa sumpa, at mamamatay na siya bago pa tuluyang magwakas ang mundong ito. Ngunit tumanggi siyang matapos ang lahat ng ganito. Ipinahayag niya na ang kanyang kakayahan ay hindi lang gumagana sa mga sumpa, kundi pati sa mga kasanayan o skills. Hindi niya lang kailanman sinubukang gamitin ito kay Arthur, dahil iba ang antas ng skill nito kumpara sa isang simpleng sumpa, pero sulit itong subukan. Sa huling pagtatangka, iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang Black Hood. Ang target niya, si Arthur mismo. Mula sa katawan niya, lumabas ang isang demonyong kamay na lumipad patungo kay Arthur. Nagulat si Crash nang makita niyang gumagana ito, kaya sumigaw siyang maghintay si Arthur habang nahihigop niya ang regression skill. Tinanong ni Arthur kung hindi pa rin talaga siya sumusuko. Sinabi ni Crash na alam niyang paulit-ulit na nangyari ang pagguho ng mundo, at sa bawat pagkakataon na nawawala. Ang pakinabang niya, itinatapon siya ni Arthur, iniiwan siya sa isang mundong naghihingalo ng hindi mabilang na beses. Pero ngayon, si Arthur naman ang may iwan. Tinanong ni Arthur kung tuluyan na ba siyang nabaliw. Ngumiti si Crash at itinuro ang Death Knight sa langit, siguro nga. At sinabi rin naman ni Arthur na patungo na talaga ang mundong ito sa pagkawasak. Nabigla si Arthur at sinubukang gamitin ang kanyang kakayahan, ngunit hindi na ito gumana. Napaluha siya nang tuluyang maunawaan ang nangyari. Tinamaan si Crash ng nakamamatay na pag-atake at siya ang unang namatay. Ngunit bago tuluyang mawala ng buhay, sinabi niyang siya ang magliligtas sa susunod na mundo. Pagmulat niya, dahan-dahan niyang iniunat ang kamay patungo sa kisame at napasigaw. Ngayon, buhay na muli ang mga mata niya, hindi tulad dati. Napatingin siya sa paligid at napagtanto niya, ito ang bahay na tinirhan niya noong bata pa siya. Ang kanyang skill, tunay na nagtagumpay. Mas nalaman pa natin ang tungkol sa world corrosion, isang phenomenon kung saan literal na kinakain at kinakayod ng ibang dimensyon ang mundo. Kapag nagsimula ito, nagbabago ang kapaligiran, ngunit ang mas malala ay ang paglusob ng mga nilalang mula sa kabilang panig. Kabilang sa kanila ang mga nilalang na ginagaya ang anyo ng tao, tinatawag silang world eaters, at itinuturing silang mga kalamidad na antas ng panganib. Ang mga taong tumatayo laban sa world corrosion ay tinawag namang Blue Sky, at alam na natin kung sino ang mga kabilang doon, at kasama roon si Crash. Pero dahil ang katawan niya ay angkop lamang sa pagnanakaw ng mga sumpa, itinuring lang siyang lalagyan ng mga iyon. Sa huli, ipinagkanulo pa siya ng kanyang mga kasamahan. Isang tunay na miserable at malupit na buhay ang tiniis niya. Bumalik tayo sa kasalukuyan, sinabi ni Crash na saglit lang ay taglamig pa, pero ngayon ay sobrang init na para pawisan siya habang nasa kwarto. Kung nasa Green Pine Manor nga siya,
ang lugar kung saan siya lumaki bilang bata. Ibig sabihin ay tunay ngang nagtagumpay ang huling sugal niya, ang paggamit ng Black Hood kay Arthur. Napatawa siya sa kawalan ng makapaniwalang sitwasyon, hanggang sa may maisip siya. Paano niya nga ba iyon nagawa? Madaling isipin ng mga tao na ang kanyang kakayahan ay maaaring gamitin ng walang limitasyon, ngunit mayroon itong malaking kahinaan. Kaya lamang nitong nakawin ang pag-aari ng target kung mabubuksan niya ang padlock na lumilitaw kapag ina-activate ang skill. Ang padlock na ito ay nabubuo base sa halagang ibinibigay ng may-ari sa bagay na iyon. Kahit isang bato lang sa gilid ng daan, kung itinuturing itong napakahalaga ng may-ari, tataas ng husto ang kahirapan ng pagnanakaw, hanggang sa punto na kailangan niyang ilipat ang 99% ng yaman ng mundo sa sarili niya para makuha ito. Kung ganito kahirap magnakaw ng isang mahalagang bagay, paano pa kaya ang isang unique skill tulad ng kay Arthur, na tiyak na labis na pinapahalagahan ng may-ari? Dapat ay napakataas ng difficulty, halos imposibleng makuha. Mas mataas ang halaga, mas imposibleng mabuksan. Kaya napaisip si Crash. Ano nga bang nasa isip ni Arthur noong mga sandaling iyon? Sa mga huling sandali, alam niyang nag-activate ang kanyang kakayahan, pero wala siyang nakitang padlock. At ang kawalan ng kahit anong lock ay nangangahulugang, marahil nais talaga ni Arthur na bitawan ang kanyang skill. Si Arthur, ang lalaking tinaguri ang Hero King, at gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, gusto niyang itapon ang regression. Ngayon lamang niya napag-isipan ng mabuti. May mga pagkakataong nakikita niya si Arthur na sobrang pagod, parang ubos na ubos ang kaluluwa. Gumagalaw ito na parang isa lamang itong ordinaryong gawain na matagal na niyang kinakasawaan. At kung paulit-ulit niyang nasasaksihan ang pagkawasak ng mundo, muli at muli, malamang kahit siya ay hindi na mananatiling matino. Para kay Arthur, marahil ang regression ay wala ring pinagkaiba sa isang sumpa. Kaya siguro sinubukan niyang ibahagi ang kanyang mga alaala sa kanilang tatlo, upang sabay-sabay silang bumalik sa simula, habang inaalis ang sarili niya sa siklong iyon. At dahil nagawa niyang nakawin ang skill na iyon, ibig sabihin, ang Arthur na kilala niya, ang Arthur na nawala ang regression, ay naiwan sa mundong nasa bingit ng pagguho, nakipaglaban sa bagsak ng mga meteor, at namatay. Ibig sabihin, ang Arthur na iyon ay tunay na patay na. At ang nakakatuwa, ang skill na desperado nitong gustong itapon, siya mismo ang kumuha. Tumawa si Crash. Lagi siyang itinuring na kakaiba, para abang ang pag-ako ng mga sumpa ay isang bagay na kayang gawin ni Newman. Hindi niya kailanman binigyan ng pansin ang bigat na pinasa ng kanyang mga kasama, hindi rin niya tinignan kung gaano kahirap ang nilalabanan ni Arthur sa likod ng lahat. Pero ngayon, kahit tinawag niya itong walang kwenta, alam niyang nauunawaan niya kung gaano kabigat ang dalang pasanin ng lalaking iyon. Maya-maya, naglakad siya palabas ng kwarto at nagtungo sa pasilyo. Napansin niyang maliit ang katawan niya. Nang silipin niya ang sarili sa salamin bago umalis, napagtanto niyang mukhang 10 taong gulang siya. Mababang-mababa ang kanyang tangkad, ngunit mayroon pa rin siyang kaunting kalamnan, bunga ng araw-araw na pagsasanay sa espada para lamang mabuhay sa loob ng pamilya Valheim, ang pinakamalakas na martial clan sa Starland Kingdom. Kung nasa Green Pine Manor nga siya, ibig sabihin tapos na ang proof ceremony sa edad na 10. Ang seremonyang iyon ang nagsisilbing patunay ng kakayahan ng isang tao, kung aling Diyos ang kanilang nakakontrata at kung anong skill ang kanilang natanggap. Mas mataas ang antas ng Diyos, mas dakila ang kinokontrata, at ang tuwirang linya ng angkang Valheim ay laging pinapahalagahan, at inaasahang magiging dakila. Ngunit siya ang nag-iisang exception. Wala siyang kahit anong martial prowess o talento mula pa noong ipinanganak siya. Walang Diyos ang pumili sa kanya sa seremonya, kaya itinapon siya palabas ng kanilang tahanan at ipinadala sa Green Pine Manor, ang lugar kung saan itinataboy ang lahat ng bigong miyembro ng pamilya. At ngayon, ang pinakamalaking pagkabigo ng angkang Valheim lamang ang nakaalam sa kapalaran ng mundong paparating, isang apocalypse na kahit buong Blue Sky ay hindi napigilan noon. Nanginginig siya habang iniisip kung kaya ba talaga niya itong harapin. Napakalaki ng responsibilidad na nakapatong ngayon sa kanya. Ngunit pinatatag niya ang sarili. Hindi na siya pwedeng magreklamo o umatras. Hindi ito tungkol sa kung kaya niya o hindi, kailangan niya itong gawin. Dahil kapag bumagsak ang mundo, mamamatay rin siya. Wala siyang ibang pagpipilian. Ito na lang ang tanging landas pasulong.
Ito ang unang hakbang para pigilan ang pagkawasak ng mundo. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pag-iisip, nilapitan siya ng butler. Tinukoy niya ito bilang si Ariet. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya roon. Napangiti si Crash, nakalimutan niyang buhay pa pala si Ariet sa panahong ito. Siya lang ang natitirang butler sa manor, at hindi niya maitago ang tuwa na makita itong muli. Si Ariet ang butler na nag-alaga sa isang tulad niyang bigo, ngunit siya rin ang nakakaalam ng katotohanan. Tinanong niya si Ariet kung kailan ito balak gamitin ang lasong ibinigay ng kanyang kuya, dahil siya mismo ang utak ng pagpapalason sa kanya noong 14 siya, ang taong nagturo sa kanya ng unang pagtataksil sa kanyang buhay. Nag-flashback ang alaala sa nakaraang buhay. Isang dalagita ang makikitang nagpapalipad ng 4 na lalaki sa ere gamit lamang ang isang hampas. Bumagsak ang mga ito sa likuran niya habang nakamasid ang lahat, namamangha. Hindi makapaniwala ang mga tao, talaga bang 15 taong gulang lang siya? Ni hindi man lang siya matamaan ng mga knight. Ang bansag na Sword Saint ay hindi basta titulo. Siya si Charlotte Valheim, at syempre, siya ang nakatatandang kapatid ni Crash. Habang abala ang lahat sa pagtawag sa kanya bilang isang talento na minsan lang lumilitaw sa loob ng 1,000 taon, nakatayo roon si Crash, ang itinuturing na kabaligtaran ng himalang iyon. Sinabi ng mga tao na napakalaki siguro ng pag-asa ng Lord para kay Charlotte. Dahil lang sa kanya, tila siguradong sigurado na ang tagumpay ng buong pamilya. Nakikinig sa lahat ng papuring iyon mula sa likuran ang kanyang half-brother na si Bellicon, at nagngingit-ngit ito sa galit, nagbabantang lilipulin ang buong linya ng dugo na iyon. Ngunit masyadong delikado si Charlotte, lalo na't napakalakas ng kanyang ina. Kaya ang natitira na lamang na pwedeng tanggalin, ay ang walang silbing kabiguan ng pamilya. Siya ang kailangang mawala. Pinag-usapan niya ito kasama si Ariad, sinasabing si Crash ang unang dapat patayin. Alam niyang mahirap ang kalagayan ng butler, naipit ang kanyang karera dahil kay Crash. Pero kung ibibigay niya lang ang isang patak ng lason na ito, masusolusyonan daw ang gamutan ng anak ni Ariad at mawawala ang lahat ng problema niya sa pera. Ngayon, malinaw na kay Crash ang lahat pero nagtataka siya. Kung ganoon, bakit nag-aalangan pa si Ariad? Sinabi ni Ariad na pinalaki niya si Crash na parang sarili niyang anak, paano niya siya kayang traidorin? Napabuntong hininga si Bellicon at tinanong kung talagang pipiliin niya ang anak ng ibang tao kaysa sa sarili niyang laman at dugo. Sa huli, dahil sa utang na loob at panggigipit, wala na siyang masabi kundi, hindi. Maya-maya, bumalik ang alaala ng nakaraan, may dugo sa sahig, umaagos habang iniunat ni Crash ang nanghihina niyang kamay, basag ang tinig, umiiyak at tinatawag si Ariad, na siya namang nilalason ng sarili niyang dugo. Nagsorry si Ariad, at ipinaliwanag ni Crash na noong araw na dapat isagawa ang kanyang pagpaslang, hindi nakayanan ng butler ang konsensya niya. Sa halip na ipainom ang lason kay Crash, siya mismo ang kumain ng sinabawang may lason na inihanda niya para rito. Sinabi ni Ariad na napakahalaga ni Crash para sa kanya, parang tunay na anak. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pumayag pa siya sa kabal-iwang iyon. At doon siya namatay. Balik sa kasalukuyan, nagulat si Ariad at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa lason. Tinanong ni Crash kung talagang inakala ni Ariad na hindi niya malalaman ang lahat, kahit isa lamang siyang failure. Kita ang pag-aalala sa mukha ng butler. Napaisip si Crash kung mauuwi ba muli ito sa pagkakakulong niya sa parehong sitwasyon. Sinabi niya na kung magpapatuloy pa ring magbulag-bulagan si Ariad, bahala na siya. Kung hindi sana siya ipinanganak na bigo, kailanman ay hindi ipapagawa sa kanya ang ganitong maruruming utos. Akala ni Ariad, kapag nalaman ni Crash ang pagtataksil niya, sisihin lamang nito ang sarili o kaya iiyak sa galit, pero wala siyang ginawa sa dalawang iyon. Sa halip, inalok pa niya itong sumama sa kanya. Ibig sabihin, nagbago na talaga siya. Hindi na siya ang batang young master na nakasanayan niyang alagaan noon. Maya-maya, huminto sila sa aklatan. Naguguluhan si Ariad kung bakit sila naroon. Kumalabit si Crash sa isang bahagi ng pader at itinuro iyon, sinabihang putulin niya iyon para sa kanya. Isa siyang butler ng pamilya, madali na dapat iyon para sa kanya. Sumang-ayon si Ariad, nag-ayos ng tindig, hinawakan ang espada, at pinuno ito ng aura. Nang handa na, isang malakas na swing, at naputol ang pader.
Pinuri ni Crash ang linas ng hiwa. Nagulat si Ariad kung bakit may pasilyo roon, ngunit pinasalamatan lang siya ni Crash at pumasok sa loob. Napabuntong hininga si Ariad, tama nga ang hinala niya. Tuluyan na siyang nagbago. May dala siyang presensya na kahawig ng mismong Lord, kaya ano nga bang nangyari sa kanya? Samantala, binalikan ni Crash ang mga alaala. Dati, nakapasok lang siya rito matapos masunog ang lahat, pero ngayon, nakarating siya bago mangyari iyon. Tinanong ni Ariad kung puputulan na rin niya ang mga tanikala, pero sinabi ni Crash na hindi niya iyon magagawa. Panahon na para subukan niya ang sarili niyang lakas. Ginamit niya ang Black Hood. Dahan-daang kinain ng itim na enerhiya ang kandado, hanggang sa tuluyan itong mabasag at bumagsak sa sahig. Dinampot niya ang itaas na bahagi ngunit agad niya itong ibinaba dahil sobrang bigat. Nginitian niya ang sarili, mukhang hindi pa siya kalawangin. Halos hindi makapaniwala si Ariad. Tinanong niya kung nakipagkontrata na ba siya sa isang Diyos. Doon niya na-realize ang kanyang pagkakamali, sa panahong ito, hindi pa dapat siya nakikipagkontrata. Kaya nagbiro na lang siyang isang walang kwentang Diyos lang iyon. At ngayon, oras nang tuklasin kung ano ang tunay na nakatago sa aklatan. Sinabi ni Crash na kung gusto ni Ariad, maaari niya siyang i-report sa kanilang ama. Nagulat si Ariad sa tapang at kumpiyansa niya. Hanggang kahapon lang, para bang wala ng dahilan para mabuhay ang mga mata ni Crash. Pero ngayong nagbago siya overnight dahil sa umano'y kontrata sa isang Diyos, siguradong nakakuha siya ng napakalakas na kakayahan. Iisa ang dugong dumadaloy sa kanila ng pinakadakilang henyo ng Valheim, si Charlotte Valheim. At kahit hindi man siya umabot sa antas nito, hindi niya matansya kung hanggang saan maaaring makarating ang bagong young master na ito. Napalunok si Ariad at tinawag siya, sabay sabing, hanggang sa pinakadulo, hanggang matapos kung anumang plano ang ginagawa niya, hindi siya magsasabi kahit kanino. Napagtanto ni Crash na delikado ito. Ito ang butterfly effect, iba ang mga kilos niya ngayon kumpara sa nakaraan, kaya nangyayari ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Nag-iiba man ang kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, ang mga panlilinlang at pagtataksil na naranasan niya ay hindi na mabubures sa kanyang alaala. Marahil pati si Arthur naranasan ang ganitong pagkakaiba-iba sa bawat regression, kaya niya naisip na sumpa ang kakayahang iyon. Sinabi ni Crash na kung maaalis niya ang sakit ng anak ni Ariad, dapat siyang manampa ng katapatan sa kanya. Isa itong magandang pagkakataon upang dagdagan ang bilang ng mga taong maaari niyang magamit sa laban na darating. Sa ngayon, pinapahintulutan niya si Ariad na gawin ang nais niya, pero ang usapan tungkol sa anak ay sa susunod na. Mas mahalaga ngayon ang lihim na aklatan. Habang bumubukas ang pasukan, isang nakakasilaw na kulay ubing liwanag ang sumiklab. Nagulat si Crash at bahagya na lang na nakaiwas sa biglang pag-atake na lumabas mula roon. Hingal siya ng hingal, sanay na siyang magtiis ng napakaraming sumpa ng world corrosion, ngunit ito, ibang klaseng kilabot ang dala. Walang duda, narito ang hinahanap niyang secret tomb. Napansin niya ang isang aklat na may bahagyang liwanag na kulay ube. Ipinaliwanag niya na ang secret library of the pavilion ay naglalaman ng mga aklat kung saan isinulat ng mga ninuno ng Valheim, yaong mga itinuring na failures, ang lahat ng kanilang teknik at alaala. Hindi ito skill mula sa Diyos, kundi bunga ng purong pagkatao, isang imbakan ng kaalaman at sikreto upang maabot ang tuktok. Dati, bukas ito para sa lahat, ngunit kalaunan ay naging lihim na aklatan dahil sa iisang tao. Ang pinakamalalang, kabiguan, sa kasaysayan ng Valheim. Demaris. Si Demaris rin ay nilamon ng world corrosion, at sa halip na mamatay, naging pinakamalakas siya, hanggang sa punto na wala ni isang tao ang nakahawak man lang sa kanya. At ngayon, nasa mga kamay ni Crash ang secret tomb na iniwan niya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga ninuno, dahil oras na para sa kanya naman. Mas nalaman pa natin ang tungkol kay Demaris. Maging ang ilan sa pinakamalalakas na mandirigma sa mundo ay sinubukang hamunin siya, ngunit para lamang silang humahampas sa isang pader na imposibleng akyatan. Mayroon siyang tinatawag na extreme blood, dahil isinama niya mismo ang world corrosion sa kanyang katawan, at ginamit ang isang baliw at nakakatakot na sekreto upang kontrolin ang kapangyarihang iyon. Kalahati ng aklat ang nasunog, kaya hindi alam ni Crash kung bakit nauwi si Demaris sa ganoong kalagayan.
Baka nabaliw ito dahil hindi na niya na-control ang rumaragasang bisa ng corrosion. Kapag iniisip niya, noon tinamaan din siya ng World Corrosion Curse, ngunit napahina niya iyon gamit ang sariling kakayahan, at nakayanan niyang mabuhay sa pamamagitan ng pag-offset nito gamit ang iba pang mga sumpa. Kung pareho ang prinsipyo, at kung makakakuha siya ng sumpang may kakayahang kontrolin ang pagwawala ng Ultimate Blood Venom, magagawa niyang i-offset ito. Kapag nangyari iyon, pagsasamahin niya ang lakas niya at ang kay Damaris. Isang kapangyarihang lumalampas sa hangganan ng mundo. Gagawa siya ng isang nilalang na hindi masukat. Inutusan niya si Ariet na simula ngayong araw, walang sino man ang dapat papasukin sa pavilion, isang direktang utos. Sumang-ayon si Ariet at umalis. Habang naglalakad, napaisip siya. Kinaikit niya noon ang mga mata niya sa sarili niyang pagkakamali, kaya babayaran niya iyon ngayon. Tatanggihan niya ang alok ni Bell Icon. Dahil ang tunay niyang young master, ay si Crash. Nagngangalit si Bell Icon nang marinig niyang tinanggihan siya. Galit na galit niyang tinanong kung tatanggihan talaga siya para lang sa, walang silbing iyon. Hindi raw maaaring panatilihin ang basurang iyon sa pamilya. Kailangang alisin ang dalawang batang iyon mula sa linyang iyon. Kung hindi lang dahil sa, maruming dugo, ng babaeng iyon na humaharang sa kanilang landas, siya at ang kapatid niyang si Lilith ay sana nananatiling nasa direktang linya ng pamilya. Sa sobrang inis, sumigaw siya at ipinatawag ang sarili niyang butler. Inutusan ni Bell Icon ang kanyang butler na puntahan kung nasaan si Crash ngayon at alamin kung bakit nagbago ang isip ni Ariet. Ngunit sinabi ng butler na hindi sila makakapasok. Nagalit si Bell Icon at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ng butler na isinara ni Ariet ang pasukan sa pavilion, at kahit ang pinuno ng pamilya ay hindi makakapasok doon ngayon. Hindi makapaniwala si Bell Icon, walang paraan na ganoon kaloko ang butler na iyon. Ibig sabihin, ang arroganting failure na iyon ay siguradong may binabalak. Samantala, nagme-meditate si Crash. Sinabi niyang sa wakas ay naabot na niya ang expert beginner level. Ipinaliwanag niya ang mga antas ng kapangyarihan. Unang antas aura user, yugto kung saan natutunan pa lamang ang paggamit ng aura. Ikalawang antas aura expert, pinakamaraming nandito, ito ang hangganan na naghihiwalay sa karaniwan at henyo. Sa ngayon, narating niya pa lamang ang mundo ng mga ordinaryo. Samantalang si Charlotte na 2 taon lang ang tanda sa kanya, ay isa ng aura master. Isang tunay na pambihirang talento. Ngunit kahit ganoon kalakas si Charlotte, maging siya ay walang nagawa sa harap ng pagkawasak ng mundo noon. Kumpara sa kanya, nananatiling expert beginner lang si Crash, kaya hindi niya talaga alam kung kaya ba niyang iligtas ang mundong ito. Narinig niya ang tinig ng sarili niyang nakaraan. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Walang saysay ang pag-aalinlangan. Dati nga, hindi man lang tayo marunong gumamit ng aura. Pero ngayon, iba na. Kahit hindi niya kayang tapatan si Charlotte ngayon, maaari siyang lumakas. Kung mayroon siyang lihim na sining na iniwan ng isa pang failure, na tulad niya, wala talagang dahilan para mag-alinlangan. Napagtanto niya na walang saysay ang kanyang pagdududa, tiyak na magiging ibang-iba siyang nilalang kaysa dati. Lumabas siya at sinalubong siya ni Ariad, na binati siyang umabot na sa expert beginner stage. Sinabi ni Crash na wala naman iyong masyadong halaga, ngunit mas mahalaga kung bakit naroon si Ariad. Sinabi nitong pumasok daw sa pavilion ang kanyang fiancée, si Lady Bianca. Nagulat si Crash. Si Bianca, ang may bansag na white demon, ang nasa likod ng pagiging pawn ng mga world eaters, at sinubukang wasakin ang mundo. Matapos niyang talunin ang isa sa 10 heavenly strongest, nakuha niya ang titulong iyon. Sa kasalukuyan, isa pa lamang siyang bunsong anak ng pamilyang Hardenhearts, mga pinuno ng Hilaga. Ang kasal nila ay isang politikal na kasunduan lamang, makakakuha ng koneksyon ang Valheim sa pinakamalakas na Marshall family, habang maaari nilang ipasa ang walang silbing failure sa kanila. Pareho silang ginagamit para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Pero sa totoo lang, may mahalaga siyang pakay kay Bianca. Mas nalaman natin ang tungkol sa kanya. Si Bianca Hardenhearts ay ang bunsong anak ng pamilya Hardenhearts, mga tagapamahala ng Hilaga. Dahil tinamaan ng World Corrosion Curse ang kanyang ina bago pa siya ipanganak, ipinanganak siyang nakatali sa sumpang tinatawag na Snowdoll, isang sumpang kumain mismo sa kanyang emosyon.
Simula pagkasilang, wala siyang nadaramang damdamin. Dahil ang sumpa ay tumagos na hanggang kaluluwa niya, hindi ito kayang alisin ng kahit na sinong dispeller. At dahil rin sa kanyang korapsyong katawan, hindi siya maaaring makipagkontrata sa anumang Diyos. Tinuring siyang sumpang bata, isang buhay na isinilang kapalit ng kamatayan ng kanyang ina. Kaya pinalaki siyang malamig at itinuring na wala sa loob ng sariling pamilya. Sinabi ni Crash na hindi niya alam kung galit ba ito sa kanya o hindi, hanggat hindi nito hahadlangan ang pagtatalaga niya sa sumpa, ayos lang. Dahil ang Snow Doll ang mismong sumpang kailangan niya upang makontrol ang pagwawala ng Ultimate Blood Venom, at iyon ang magiging susi para labanan ang darating na wakas ng mundo. Sinasabi niya kay Ariad na magiging masama kung darating siya na suot ang kasuotan niya ngayon. Sumang-ayon si Ariad, kaya handa na siyang palitan agad ang damit nito. Nagpasalamat si Crash sa kanya, inutusan si Ariad na ipasok siya sa loob at hintayin sandali. Malalaman natin na 5 buwan ang nakalipas, tinabig niya ang kamay nito at inutusan siyang umalis. Wala naman daw itong interes kundi ang kapangyarihan ng pamilya niya, kaya dapat tigilan na nitong magpanggap bilang kanyang fiancé. Pagkatapos ay isinara niya ng malakas ang pinto matapos siyang palayasin. Hindi naman talaga gusto ni Ariad pumunta roon. Sinabi ng kanyang ama na ang tanging paraan para mabuhay ang pamilya Hardenhearts ay umasa sa pamilya Valheim. Sumang-ayon ang kanyang kapatid, sinasabing kahit papaano ay maganda naman ang mukha niya, kaya siguradong kaya niyang paibigan ang bunso. Ayaw na ayaw niya talaga, pero pinilit at nilagyan siya ng matinding pressure ng buong pamilya para tanggapin ang papel bilang fiancé nito. Sinabi niya na kahit wala siyang emosyon, kaya pa rin niyang makilala ang tama at mali. Dagdag pa niya, kung hindi lang siya pinilit sa isang pampulitikang kasal, hindi kailanman makakalapit sa kanya ang isang bastos, pusimestang talunan na tulad niya, dahil tatanggihan niya ito agad sa unang tingin. Nagtapos ang flashback sa pagsabi ni Crash ng paumanhin. Hindi siya makapaniwalang naghain sila ng napakainit na tsaa sa isang taong may sensitibong dila tulad niya, at kakausapin daw niya ang katulong tungkol dito. Nalilituhan lang siyang tingnan, at sa kung anong dahilan, puno rin ng mga gasgas si Crash. Sabi niya dahil maganda ang panahon, mas mabuti sigurong maglakad-lakad sila sa hardin, dahil tiyak na maraming bulaklak doon na hindi tumutubo sa hilaga. Sinabi niya kay Ariad na magdala ng ilang macadamia cookies sa hardin. Sumang-ayon ito, habang inihahatid siya palabas ni Crash. Binanggit niya na siguradong naging mahirap ang pagpunta niya roon, pero sagot ni Ariad na dahil engaged sila, mahalaga ang mga ganitong pagkakataon para magkita sila. Nagtanong siya kung ganoon nga ba, at sinabi na para sa isang fiancé, para bang nakikipag-usap siya sa isang nakatataas na opisyal kaysa sa taong pakakasalan niya. Nalilito pa rin, sinabing may mali. Noong huli silang nagkita, ang mga mata niya ay parang patay at malungkot, pero ngayon para siyang ibang tao. At kahit gusto niya ang macadamia cookies, hindi niya naman iyon kailanman sinabi sa kanya. Pagdating nila sa labas, tinanong niya kung talaga bang si Crash siya o hindi. Tinitigan niya ito at napagtanto na baka masyado nga siyang kakaiba sa dati niyang ugali. Habang unti-unti siyang nagpapakawala ng killing intent, nagulat si at agad nagsorry, sinasabing hindi iyon nararapat. Sinabi niya na hindi iyon ang intensyon niya, ngunit malabo ang mga alaala niya noong panahong iyon kaya hindi niya matandaan kung paano niya ito tretuhin noon. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya, ang ekspresyon sa mukha ngayon ay eksaktong ekspresyon na suot niya noong araw na tuluyan siyang nawala, sa harap ng North Sea Ice Manor. Sinabi niya sa sarili na sa ngayon susubukan niyang daanan ito sa paliwanag. Sinabi niya na tama itong isipin na nagbago siya, dahil kamakailan lang ay nakipagkontrata siya sa isang Diyos. Sinabi ni Ariad na posibleng iyon nga ang dahilan ng pagbabago ng kanyang personalidad, sabay pagbati sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Crash na may nais siyang ipanukala sa kanya. Tinanong kung ano iyon, dahil kung nakipagkontrata na siya sa isang Diyos, ano pa ba ang gusto niyang makuha mula sa kanya? Diretsahan niyang tinanong kung kanselado na ba ang engagement nila. Nagulat si Crash at tinanong kung bakit niya naisip iyon. Sinabi niyang, naiintindihan niya kung ayaw nitong pakasalan ng isang taong tulad niya. Sinabi niya na bumalik na naman siya sa pagiging sobrang self-deprecating, at nagtataka siya kung bakit napakababa ng tiwala niya sa sarili gayong isa siyang Valheim.
Napabuntong hininga siya at pinaalalahanan siya ang fiancé nito, at hindi iyon magbabago. Napaisip si Crash kung kailan niya huling narinig ang mga salitang walang halong kasinungalingan. Bumalik siya sa paksa at sinabi na gamit ang kakayahang nagising sa kanya, gusto niyang kunin ang Snowdoll curse ni Ariad. Nagulat siya dahil kahit mga tanyag na curse breaker ay hindi iyon kayang alisin. Tinanong niya kung balak ba niya talagang akuhan iyon sa sarili niya, pero sinabi ni Crash na gusto niya itong gamitin. Alam ni Ariad na itinuturing siyang bigo at kung ganoon, siguradong may lamat ang relasyon niya sa direktang linya ng pamilya. Baka napagod na siya sa lahat ng iyon, hanggang sa puntong gusto na niyang burahin ang sariling emosyon. At naisip ni Ariad kung ito ba ang tinatawag na isang sakit ng puso, isang karamdaman sa isipan, na dahan-dahan ng kinakain ang loob niya. May isang taong minsan niyang nakilala na nagsabing kapag umabot ang isang tao sa hangganan ng kanyang isipan, nagiging biktima sila ng sakit ng puso. Kapag tuluyang nalugmok sa sakit na iyon, maaaring kitlin nila ang sariling buhay o kaya biglang maging mabait, na parabang naging ibang tao sila. Ngunit iyon ang pinakadelikadong sandali, mga kilos na nagsisilbing babala ng nalalapit na wakas. Kung may isang taong malapit sa kanya na mangyari iyon, kailangan niyang manatili sa tabi nila. Hinawakan niya ang kamay ni Crash, sinasabing magiging maayos ang lahat dahil alam niyang kaya niya itong malagpasan. Kailangan niya lang kontrolin ang kanyang emosyon nang hindi umaasa sa sumpa. Sinabi niya na tingin niya ay may hindi sila pagkakaintindihan, pero sinabi ni Ariad na mula ngayon madalas na siyang bibisita. Sigurado raw siyang kung hihilingin niya sa kanyang ama, maaari siyang manirahan malapit dito. Nalito si Crash, iniisip na baka galit ito sa kanya dahil hindi naman nito ginasto ang engagement. Sinabi ni Ariad na kahit totoo iyon, hindi niya kayang talikuran ang isang taong nasa gilid na ng bangin. Napagtanto niya tuloy na hindi nito itinatangging ayaw nitong pakasalan siya. Sinabi niya na naiintindihan niya, si Ariad ang tipo ng tao na kapag may napagdesisyonan, susugod ng diretsyo. Pero napakalaki ng maling akala niya ngayon. Kung ayaw nitong ibigay sa kanya ang sumpa, siguro kailangan niyang subukang gamitin ang kanyang kakayahan ng palihim. Ginamit niya ang Black Hood sa kanya. Unti-unti itong bumalot kay Ariad, ninanakaw ang sumpa, ngunit kapalit nito ay lumitaw ang isang unlock condition. Sa wakas nakikita na niya kung ano ang itsura nito, at halatang nagulat siya dahil nakakatakot ang kondisyon. Sinabi sa kanya na kailangan muna niyang maging kaibigan ni Ariad. Pero may isa pa palang dagdag na lock. Nainas siya dahil doble ang lock, at dahil ang sumpang ito ay nasa kanya mula pa pagkasilang, kinikilala na itong bahagi ng kanyang katawan at may nakatakdang halaga. Kahit hindi naman talaga dinisenyo ang mga sumpa para magkaroon ng ganitong lock, ang tanging paraan para ma-unlock ay maging kaibigan niya. Mas mahirap pa raw iyon kaysa pagiging fiancé niya, lalo na't wala siyang emosyon at bihirang magpakita ng interes sa kahit ano. Gayunpaman, kung ibabalik niya si Ariad sa Hardened Hearts, mas bibilas lang ang panahon bago siya tuluyang maging White Demon. Kaya pananatilihin niya itong nasa tabi niya at hahanapan ng pagkakataong ma-unlock ang sumpa. Kung mapipigilan niya itong maging White Demon at makuha ang Snowdoll, dalawang problema ang masosolusyonan niya ng sabay. Sa ngayon, ang pagsunod sa kagustuhan ni Ariad ang pinakamabuting paraan. Hinawakan niya muli ang mga kamay nito, sinasabing natutuwa siya at nagpapasalamat na madalas na niyang makikita ang kanyang fiancé. Ngunit sinabi ni Ariad na kakausapin niya muna ang kanyang ama tungkol dito. Inihatid niya ito, at inisip na siguro ay isa pang buwan bago ito makabalik. Plano niyang magbasa ng maraming aklat tungkol sa secret arts dahil magiging abala na ang mga susunod na araw. Kinabukasan mismo, binuksan niya ang tarangkahan dahil may mga taong nagbababa ng mga kahon mula sa isang karwaheng dumating. Nagulat siya nang batiin siya ni Ariad, sinasabing simula ngayon ay titira na siya sa Green Pine Manor. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Crash at napatingin sa tabi niya kung saan si Bianca ay mahimbing na natutulog at naglalaway pa. Tinanong niya kung bakit ito natutulog doon, dahil kapag nakita itong kasama niya, siguradong maiintindihan ng mga tao ng mali. Nagising ito, bumati ng magandang umaga, at nagtanong kung bakit siya nandyan, na siya namang sagot niya na dapat siya ang nagtatanong yon. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa pagsasanay, sinasabing ilang buwan na ang lumipas.
Mula nang magsimulang manirahan si Crash kasama niya matapos siyang dumating doon at sabihing ipagkakatiwala niya ang sarili kay Crash, nagulat talaga siya na lumipat na ito kaagad. Sinabi ni Ariad na sinabi ng kanyang ama na wala itong problema at agad siyang binigyan ng pahintulot. Pero mas tinatanong ni Crash kung ayos lang ba sa kanya na mamuhay ng malayo sa pamilya, lalo na't 12 lang ang edad niya. Sinabi niyang dahil wala itong emosyon, mabilis ding nawawala ang anumang pagmamahal, kaya posibleng wala na rin itong nararamdamang attachment sa pamilya. Ngunit naisip niyang baka ito na ang magandang pagkakataon para maging magkaibigan sila. Habang naglalakad sila, sinabi niyang nangyari iyon noong tag-init, at ngayon ay taglamig na, malapit nang matapos ang taon. Ibig sabihin, papalapit na ng papalapit ang pagbubukas ng Rohan Academy. Ipinaliwanag niya na ang Rohan Academy ay isang akademyang itinatag ng 4 na dakilang kaharian sa imperyo, magkakasamang nagsanay ng mga taong kayang lumaban sa world corrosion. Mga edad 15 hanggang 20 lamang ang maaaring pumasok dito. Bago ang kanyang regression, ang akademyang iyon ang nagluwal ng napakaraming kasapi ng Blue Sky, mga taong may mga kakayahang parang pandaraya sa lakas. Dahil sa mga hinayupak na iyon kaya siya labis na naghirap noon. Pero ngayon, mas alam na niya ang mga kahinaan nila kaysa kahit sino pa man. Ibig sabihin, posibleng maaga niya rin ang mga kakayahan nila. Ang plano niya, nakawin ang lahat ng kakayahan nila pagpasok niya sa akademya. Maglalabing-4 na taong gulang na siya sa susunod na taon, kaya may 1 taon pa siyang palugit bago pumasok sa akademya. Kailangan niyang maging mas malakas hanggat maaari bago iyon. Pero ang problema, nararamdaman na niyang tumatama na siya sa hangganan ng kanyang talento. Sa Secret Tomb lang, hanggang beginner level ng expert entry lang ang kaya niya. Para malampasan ang pader na ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi nakawin kaagad ang sumpa ni Ariad at matutunang gamitin ang Ultimate Blood Venom. Lumabas siya mula sa training room at tinanong kung talagang naghihintay na naman ba ito sa kanya ngayon. Sagot nito, syempre, hindi niya siya kayang pabayaan. Sinabi ni Crash na mula pa noong tag-init, sinusundan na siya nito parang sisiw sa inang ibon, at nagtataka kung kailan ba siya nito makikitang isang kaibigan. Naisip niyang baka dapat silang lumabas at maglibang minsan. Sinabi ni Ariad na may dumating na imbitasyon mula sa Star Sanctuary, isang party para sa mga menor de edad sa Kingdom of Starland, na ginaganap 1 beses kada taon. Karamihan ay dumadalo roon para makihalubilo at palawakin ang kanilang koneksyon, maliban na lang kung may pambihirang dahilan para hindi pumunta. Sinabi niyang nakalimutan niya na tungkol dito, at nagpasalamat sa paliwanag dahil naging loner siya bago ang kanyang regression kaya malabo ang alaala niya sa panahong ito. Alam niyang darating din doon ang lalaking iyon, bagamat hindi pa niya binabanggit kung sino. Kaya kung dadalo siya, matutupad niya ang pangako niya kay Ariad, at sa ganoong paraan, hindi na ito kailanman gagawa ng anumang padalos-dalos na hakbang muli. Sinabi niya kay Ariad na dadalo siya. Sumabat si Bianca na sasama rin siya. Sumang-ayon si Ariad at umalis. Sinabi ni Bianca na malamang susubukan siyang pintasan ng mga kalahok sa Star Sanctuary. Sinabi niya na tama ito. At hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin nila kay Ariad, kaya baka mas mabuting huwag na itong sumama. Pero sinabi ni Ariad na kailangan niyang pumunta, dahil tungkulin ng fiancé ang protektahan ang kanyang magiging asawa. Kinaplos ni Crash ang ulo niya, sinasabing hindi siya nagtatanong bilang fiancé, kundi gusto lang niyang malaman ang tunay nitong nararamdaman. Sinabi ni Ariad na ipinapakita na naman niya ang maawin at simpatikong ekspresyon na iyon. Sa nakaraang mga buwan, sobrang kabaitan nito sa kanya, halos araw-araw. Mainit daw ang pakiramdam, dahil hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong kabaitan, kahit sa mismong tahanan ng Hardened Hearts. Sa puntong halos hindi na niya maalala kung gaano kasama ang una niyang impresyon sa kanya, dahil ngayon mabait siya at hindi siya nito kinamumuhian. Kaya sinabi ni Ariad na sasama siya, hindi bilang fiancé, kundi dahil sarili niyang kagustuhan. Ngumiti si Crash at sinabing naiintindihan niya. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na sila ng karwahe at tanaw niya ang pavilion kung saan gaganapin ang party. Sinabi niyang napakalokong lugar ang nirentahan nila, isa ito sa pinakakilalang tourist spot sa lugar na iyon. Tinatanong niya kung ganito ba talaga kay Aman ang mga ito na parang pera lang sa kanila ang lahat.
Ang dahilan kung bakit iginagalang ang mga Maharlika sa mundong ito ay dahil sila ang nakikipaglaban sa world corruption para sa mga karaniwang tao. Pero heto ang mga taong ito, mas obsessed sa mga party kaysa pagsasanay, at sila pa raw ang inaasahang magiging kinabukasan. Duda siya na marami pang matinong tao sa lugar na iyon. Sa sanctuary, isa-isang inanunsyo ang pagdating ng lahat, at agad silang pinagtatawanan at iniinsulto. Tinatawag silang mga bigo. Sinasabi na sayang ang kagandahan ni Bianca dahil may sumpa siya. Pero bagay daw talaga na ang dalawang bigo ay engaged sa isa't isa. Naiinis si Crush, at may isa pang bata na nagsabing may dumating na raw na interesting. Ipinaliwanag niya na ang mga iyon ang tunay na Maharlika, ang mga taong kalaunan ay sasali sa Blue Sky. Ang batang tigre ay si Barack. Oo, iyan talaga ang pangalan niya. Baka raw balang araw tumakbo pa siya bilang presidente. Nariyan din ang Magpie Elfan na si Amelia, at ang Wooden Bow na si Annex Glazer. Ang tatlong ito ang makikilala kalaunan bilang Free Heroes of Starland. Ang dahilan kung bakit sila nagkaka-interes kay Crush ay malamang dahil kay Charlotte. May flashback kung saan sinabi ni Charlotte sa kanya na makinig, habang ang dami daw taong nakikipag-usap sa kanya, at lahat iyon ay dahil lang sa suot niyang damit. Nakakapanghinayang daw na walang nakakatalo sa kanya, kaya parang tambakan lang ng basura ang lugar. Nakakainip daw kaya hindi na siya babalik sa susunod. Iyan ang pagmamalaki niya tungkol sa araw na iyon. At sa atmosfera pa lang ngayon, malamang nagwalan na naman ito noon. Hinayla ni Bianca ang braso niya, sinasabing huwag pansinin ang lahat ng mga boses sa paligid. Sabi niya na naaalala lang niya ang mga sinabi ni Charlotte, at mukhang wala naman itong pakialam. Siya rin ay binabastos noon, pero nakakapagtaka na ngayon ay nag-aalala ito para sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sinabi niya kay Bianca na hindi ito dapat mag-alala, dahil wala naman siyang pakialam. Dagdag pa niya, may isang, interesting, na tao na siguradong darating. Inanunsyo ng tagapagbalita, Darling Danfail Ian has arrived. Napangiti si Crush at sinabing, ayan na nga. Ito raw ang pinakakakaibang tao sa lahat ng mga kakaiba, at masayang binati ni Darling ang lahat ng naroon. Ipinaliwanag niya na si Darling ang Lord ng Alchemy Castle. Nagkaroon ng flashback sa nakaraang buhay niya noong una silang nagkita. Sinabi ni Darling na pawn ng sumpa ang buong katawan ni Crush, at nagtataka kung ano ang nangyari para maging ganoon kalala. Hinawakan pa niya ang pisngi nito, sinasabing para sa mga corrosion-type combat curses, kailangan pagsamahin ang ganito at ganoon, pero mukhang posible raw itong pagtrabahuhan. Pagkatapos ay nagtanong kung interesado ba si Crush na maging test subject niya. Sa kabilang banda, si Darling ay lalaki. Hindi agad nakasagot si Crush, kaya sinabi ni Darling na sisimulan na lang niya kahit hindi ito pumayag. Nabigla si Crush nang biglang lumapit ito na parang hahalikan siya. Agad niya itong in-uppercut at tinanong kung nababaliw na ba ito. Iyon ang unang pagkikita niya sa taong kalaunan ay makikilalang hari ng alchemy at pinakamahusay sa buong mundo. Sa kasalukuyan, sunod-sunod na bumati ang mga tao kay Darling, at may iba pang nagbiro at tinawag siyang weirdo. Sinabi ni Crush na imposibleng hindi pumunta ang attention seeker na iyon sa lugar kung saan nagtitipon ang mga kaedad niya. Lumapit siya sa isang mesa, naghakot ng mga merienda, at iniabot kay Bianca, sinasabing maghintay muna ito. Nagkunwaring nagtatampo si Bianca pero pumayag din. Pagkatapos nyun, nagsimulan na siyang lumapit kay Darling. Sinabi ni Darling na parang nakita na niya si Crush noon. Nagpakilala si Crush, at sinabi ni Darling na kahawig nga niya si Charlotte, at tinanong kung totoong nakababatang kapatid niya ito, ngunit ano raw ba ang kailangan niya, baka naman dahil sa itsura niya kaya nagka-interes siya. Sabi ni Crush na lately ay naririnig niyang nagtatanong-tanong daw si Darling tungkol sa world corrosion, at baka sakaling mapuko ng kaunting impormasyon ang interes niya. Tinawag siyang provocative kid ni Darling pero dahil nahikayat na ang kuryusidad niya, sinabi nitong maghanda siya. Lumipat sila sa ibang silid, at tinanong ni Darling kung ilang taon na siya. Sagot ni Crush, 13, at kung mahalaga ba talaga iyon. Dumampot si Darling ng practice sword at sinabi na mukha man siyang bata, ibang-iba ang aura niya. Sa isip ni Crush, matanda na talaga siya sa loob dahil nakapagtapos na siya sa unang buhay niya, pero sinabi niyang wala siyang gaanong oras kaya sana makarating na sila sa pakay niya.
Sinabi ni Darling na magsalita na lang siya ng diretsahan, sabay hagis ng espada sa kanya at inutusang saluhin ito. Nagulat si Crash, lalo na nang biglang umatake si Darling kaagad. Mabilis niyang nablock ang atake. Nagulat si Crash at tinanong kung ano bang ginagawa ni Darling. Sagot ni Darling, nakilala na raw niya ang nakababatang kapatid ni Charlotte, at gusto lang niyang makita mismo ang kakayahan nito. Sinabi ni Crash na talaga namang napakaabala niya. Sabi naman ni Darling na akala niya may gusto itong pag-usapan, kaya sige, sabihin na niya dahil nakikinig naman siya. Naiinis na si Crash at pinaikot ang espada hanggang sa tumilapon ito mula sa kamay ni Darling. Nagkomento si Darling na akala niya ay isa itong bigo na walang kakayahan. Sagot ni Crash, kahit mukhang ganito siya, nagsasanay siya araw-araw, pero medyo mahirap ito ngayon dahil napipilitan siyang gumamit ng secret techniques laban lang sa isang scholar. Naisip niyang kailangan niya itong guluhin ng kaunti. Sinabi niya kay Darling na maaari siyang tumulong sa pananaliksik nito tungkol sa pag-neutralize ng mga sumpa. Tinanong siya ni Darling kung ano bang alam niya tungkol sa alchemy para sabihin niyang makikipagtulungan siya. Humanda si Crash, agad na nilapit ang distansya sa pagitan nila, itinutok ang talam ng espada sa leeg ni Darling, at sinabi na ang pananaliksik nila tungkol sa pag-neutralize ng sumpa ng World Eaters, na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang basagin ng mga Dispeller, at ang paggamit ng ibang sumpa para maging unang klaseng alchemist. Kailangan daw patunayan ni Darling ang pananaliksik na iyon, at tutulungan niya ito gamit ang kanyang kakayahan, dahil kaya nitong magnakaw ng mga sumpa. Napagtanto ni Darling na hindi pala talaga siya isang bigong walang kakayahan, kaya ngumiti ito at sinabi na kung totoo ang sinasabi niya, ito ay perpektong pagkakataon para sabay na mapatunayan ang supply and demand at neutralization ng mga sumpa. Nagtanong si Darling kung ano ang kapalit, baka raw kailangan niya ng boyfriend. Sumigaw si Crash, tinanong kung ano bang mali sa kanya, at ipinaliwanag na balak lang naman niyang mangolekta ng maraming sumpa sa hinaharap, at gusto niya kay Darling na gumawa ng gamot para bawasan ang epekto ng mga iyon. Sagot ni Darling, iyon mismo ang kanyang espesyalidad. Sinabi ni Crash na hindi sapat ang pagnanakaw lang ng mga kakayahan. Kahit ang Blue Sky, na may mga kakayahang parang pandaraya, ay hindi pa rin napigilan ang pagkawasak noon. Kaya bilang isang bigo, kailangan niyang gamitin ang lahat ng posibleng paraan, kahit gamot o ano paman. Sabi ni Darling na narinig niya na nawalan daw ito ng gana dahil palagi siyang ikinukumpara kay Charlotte, pero mukhang hindi iyon totoo. Isa raw ang lubos na henyo, at ang isa naman ay isang baluktot ngunit kahangahangang tao, sabay napapula at sinabing pareho raw silang magaling na magkapatid. Pero may tanong siya, malapit na ba siyang pumasok sa Roran Academy? Sinabi ni Crash na malinaw na iyon ang tamang desisyon, at nagsimulang makaramdam si Darling ng kakaibang kilabot, pero si Crash, papasok sa akademya hindi para mag-aral, kundi para magnakaw ng mga kakayahan. Kaya sabi ni Darling, kung ganoon, gagawin niya ang lahat, paghahalo ng gamot o kung ano paman, at kung may kinalaman sa mga sumpa, buong-buo niya itong tinatanggap. Napaisip si Crash na wala talagang nagbago kay Darling, noon man o ngayon. Pagkatapos ay sinabi niyang may isa pa siyang gustong itanong, tungkol sa discoloration disease. Ipinaliwanag ni Darling na ang sakit na iyon ay isang incurable disease na nagpapabago ng kulay ng balat hanggang sa maging bughaw at itim, at sa huli ay humahantong sa kamatayan. Humiling si Crash ng gamot para dito, at naguluhan si Darling, tinatanong kung hindi ba niya alam ang ibig sabihin ng salitang, incurable. Imposible raw iyon, kahit para sa kanya. Pero kahit ganoon, sinabi ni Crash na, kahit imposible, nagagawa pa rin niya ito sa huli. Bago pa man matapos ang usapan, iniunat ni Crash ang kamao niya at sinabing alam niyang kaya iyon ni Darling. Sinabi ni Darling na hindi siya papayag na tanggihan iyon dahil sa pride niya, kaya nag-fist bump sila. Sinabi ni Crash na kapag natapos ang gamot, ipahatid niya ito sa bahay niya. Sagot ni Darling, siya mismo ang magdadala. Ngunit may matagal nang bumabagabag kay Crash, akala raw niya ay gusto nito ang kapatid niyang si Charlotte. Sagot ni Darling, gusto niya si Charlotte ng sobra. Kaya tinanong ni Crash kung bakit niya pa binanggit ang boyfriend na bagay na iyon. Tinanong siya ni Darling kung talagang hindi niya pa rin naiintindihan, pero napagtanto niyang bata pa ito kaya malamang hindi pa talaga nito gets. Kaya diretsahan niyang sinabi, gusto niya ang mga babae,
pero gusto rin niya ang mga lalaki. Bisexual siya. Kinilabutan si Crush at nagsimulang tumakbo palayo habang sumisigaw ng "huwag." Sinubukan pa siyang pigilan ni Darling, pero naalala ni Crush na tama lang pala. Noong una pa lang ay sinubukan na siyang halikan nito. Paglabas niya, napansin niyang may nagkukumpulang tao sa labas. Agad niyang naramdaman na may mali. Nakita niya kung paanong may lalaking nakahawak ng sobrang higpit kay Bianca, hanggang sa masaktan ang braso nito. Mabilis siyang sumugod, lumipad ang paa niya at sinipa ang lalaki diretso sa mukha, pinatalsik ito palayo. Galit siyang nagtanong kung sino ba siya para pilitin ang pagkuha sa kanyang fiancé, at mas mabuting magpaliwanag ito ng maayos.